Ay, ayun, acknowledge the station of Manila.
Okay, magandang araw po sa lahat ng mga ati at kuya natin dito sa Philippine Cello Network Channel. Si Kuya DJ Don po or si Philippine Cello Operator 01 na nandito po sa GMA Cavite. At kayo po ay nakikinig ngayon dito sa Philippine Cello Network Channel. Ito po ang mga nagsiselo dito sa bansang Pilipinas at sa buong mundo. Ang kauna-unahang cello group na nakarehistro dito po sa Pilipinas. At syempre binabati natin yung mga listeners natin dito, yung mga nasa public channel. Nandito po tayo sa public channel ng Philippine Cello Network. At syempre yung mga administrator natin dito sa Philippine Cello Network Channel under the administration of Kuya Mon or si Philippine Cello Operator number 119. Siya po ay nandiyan naka-base sa Philippine Cello Network Canada. Si Kuya Mon, our overall chairman ng Philippine Cello Network. Pati rin ang ating Secretary General na si Ate Yeye or si PCO 52. Ang ating Transparency Department na si Ate Lea, PCO 48 ng Philippine Cello Network Singapore. Pati na rin si Ate Tony, PCO 25, ang ating Finance Department. At ating Charity Department, si Sister Lee na nandiyan po nakabase ngayon sa San Pablo City, Laguna. Si PCO 05. And syempre yung ating birthday celebrant yata, happy birthday Ate Lea, si PCO 57, ang ating Ways and Means Department. At the same time, kasama ko rin dun sa recruitment. Sa ating assistant pa sa mga gustong pumasok sa Philippine Cello Network. Ayan, makipag-coordinate lang po kayo dyan kay Ate Lea, si PCO 57. Nandiyan po sa bansang Kuwait ngayon. Ang ating Internal Affairs Department, si Kuya Mark, na nandiyan po sa Dubai, si PCO 11. At ang ating Moderators Department, Program News and Information, si Kuya Jun. Madaling araw yata sa kanila ngayon, baka natutulog, no? Si Kuya Jun, si PCO 53, Kuya Black Shadow. Okay, it's March 15, 2020 at linggo po ngayon dito sa Pilipinas. At medyo kahit linggo may pasok pa rin kami. Medyo tinanghali na nga lang. Tinanghali ng gising. Wala kasing tulog sa gabi kaya tinatanghali na ng gising. Pero kung may tulog sa gabi, medyo maaga magigising tayo. Okay. Ang ating po topic ngayong araw na ito, pero bago ang lahat yan, babatiin ko muna lahat ng mga nakamonitor dito sa ating himpilan. Ayan, yung mga naka-online at naka-tune in dito sa Philippine Cello Network Channel or Philippine Cello Network Official. Tayo po ay napapakinggan ngayon sa Philippine Cello Network Channel dito po sa Cello. Yung mga gusto po pumasok, mag-download lang po kayo ng app and then add nyo po yung Philippine Cello Network Official para makita nyo po kung ano po yung aming mga ginagawa dito sa himpilan. Pwede po tayong makipagbalitaan sa mga ate at kuya natin saan man panig ng daigdig. Dito man sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, or kaya nandiyan po sa ibang bansa. Nakita ko ang station ni sino ba to? Tala? Ewan ko kung babae to o lalaki. Alert ka lang ma'am or kaya mag-message ka po ate. Meron po tayo dyan na sobre para pwede kayo magpadala ng message dyan. Para po malaman namin kung kayo po naka-online. Kahit dito po sa sa mismong channel natin, pwede kayo mag-alert ng message dyan. Ayan, si Tala 029. And then nakita ko rin yung station ni RGBWI Makabayan ng Qatar or si Kuya DJ Top. Ayan, si DJ Top pala to. And then nakita ko yung station ni Ate Sharon or si PCO 144 nang diyan po nakabase sa may San Pedro, Laguna. Ayun. Kasama ko yan
yan sa operation dyan sa Taal Volcano. Si Ate siya. Si Ate Yeye at yung mga iba pang mga operatives natin, mga kasama ni DJ doon. Ayun, may nag-message siya. Mamaya-maya ako nababasahin yung message. Nakita ko rin yung station ni Kuya Carlo Esteban Roses, si Kuya Freevoke, dyan po sa Marikina. At Pangasinan Roadrunner, Ronald. Hindi natin alam to kung sino to. Taga Pangasinan siguro kasi may nakalagay Pangasinan Roadrunner. Si Tito Bobby ng Los Angeles, California, PCO 44. Si K9 kay Kasyami Sapito. Kasyami Sapito At si Kingsby ng Naik Cavite. Si Kuya Kingsby, si Kuya Joel Ray. Hindi ko nababanggitin kung saan lugar kasi nakalagay lang dito yung mga description. Si John Cute. Ano yan? 34. Yung kung saan lagi sa bibig mo? Si J. Marx. J. Marx. Welcome po to Philippine Zalo Network Channel. Today we discuss the topic about the COVID. Subo. This station. And the station of Kuya JJ 143. Si Inday Dunot. Inday Dunot. And another account of Papa Tops with Copy Dad. And sino to? Business MLVN or beer tooth. Oy, si Kuya Brit Comando, nakita natin si Yorme, Mayor. Mayor Brit. Kuya Brit, kamusta ka na? Kaya message ka lang dyan, alert ka lang para mabasa natin yung mga message. Busy man dyan sa inyong lugar. Saan ba? United Kingdom, no? Sana yung may nasa Italy, no? Dahil balita natin, nag-lockdown yung Italy, no? Kuya Black Shadow, naka-monitor, busy mode, si Kuya Mon ng Philippine Zalo Network Canada. Ayan. Okay, magandang araw po sa inyo lahat. At ayun, may message, may nag-thumbs up si Kuya Tops sa Makabayan ng Qatar. Okay, umpisahan natin ngayon. Ano bang dapat natin pag-usapan dito sa novel coronavirus? Kasi hindi naman yan dati COVID Pinangalanan na finalize lang ng World Health Organization COVID-19. Pero nag-start yan ng pangalan binansagan niya na novel coronavirus, isang mga classification ng mga viruses na kumakalat hindi lang dito sa Pilipinas, sa buong mundo. Yung mga virus na nabubuhay sa katawan ng tao yan. Once parang na-infect yung katawan mo, doon sila nagpaparami. Dahil di naman niya mabubuhay ng nasa outside Kahit sabihin natin na nandiyan yan sa mga surfaces ng computer, laptop, mga upuan, mawawala rin yan. Pero mag-iingat po tayo dahil yung mga droplets na yan, ayan yung nakakahawa once na pumasok yan sa ating katawan, sa ating sistema. Marami tayong mga naririnig ngayon. Nagsimula yan yung balita na yan dyan sa may Wuhan, China. So, may mga speculation, pero dahil nga wala naman tayong patunay na totoo nga yun, hindi natin kayang patunayan na mayroon talagang laboratory dyan ng or gumagawa sila dyan ng mga laboratory sa ilalim ng market ng Wuhan, kasi yan po ay speculation lang. So hindi po yan kumbaga walang matibay, walang credible na patunay na mayroon talagang laboratory dyan. Maybe or some other day, kung matapos na yung problema natin dito sa COVID siguro maganda maimbestigahan natin kung talagang totoo ba yung mga kumakalat na mga rumors na yan, na meron daw laboratory dyan sa Wuhan, China, na sumingaw, nag-spill, dahil ginagawa daw nila yan na parang mga biological weapon, or hindi natin sure yan, kaya mahirap, baka makuryente tayo dyan sa issue na yan. Kaya alamin lang natin po ngayon kung itong mga naririnig natin ngayon na viruses, contact tracing, yung mga commonly naririnig natin yung mga salita na yan yung mga word na yan, contact tracing, social distancing, lockdown, community quarantine,
at kung ano-ano pa. So yung mga proseso na ginagawa ng gobyerno natin ngayon, and not only in the Philippines but in other country, so medyo kakabahan ka kasi sila nag-aalerto na sila, may mga ginagawa na silang aksyon dun sa kanilang mga lugar. Talagang medyo matindi itong virus na to. Kasi kung hindi naman mga ordinaryong flu lang yan na kayang-kayang gamutin ng mga medisina natin ngayon na available in market or yung mga pinoprovide ng gobyerno natin, iisnabin lang yan. Kaya namin yan. Gagamutin namin. May gamot kami dyan. Influenza virus, kaya namin yan. Kaya lang itong COVID-19 na to medyo matindi. At nakita natin kung gaano katindi itong COVID na to. Ultimo yung mga isang bansa ay nag-lockdown. Tingnan natin kung sobrang tindi nitong virus na ito. Isang bansa para mag-lockdown ka or alerto mo, i-quarantine mo, magbigay ka ng quarantine facilities para dun sa mga infected. Yan po ay nagpapakita na itong virus na to is talagang kumbaga may potential talaga. Nagagawa talaga ng hindi maganda sa mga human being. Sa atin, hindi lang natin alam kung pati sa mga hayop tumatalab din yan. Actually, hindi naman natin alam talaga kung saan nanggaling tong viruses na ito. Bagamat maraming mga klase ng viruses, kagaya ng MERS-CoV, yung SARS, yan, mga nag-start yan, mga classification ng mga viruses yan Mamaya po babalik. Pumunta Kaya palengke lang, lang sa palengke. itong viruses na to, dapat malaman natin kung ito po ba is man-made or ito ba ay natural talaga Kanina na proseso lang. nakaupo kanina yun. Kasi kung yan ay natural lang na proseso yan, dahil nga sa kasalaulaan natin, ng mga tao, pinapabayaan natin napakadumi yung mga paligid natin. Upo muna kayo. Kinakain natin yung mga na hindi naman dapat kainin na may mga mikrobyo yan. May mga carrier yan ng mga viruses kagaya ng mga hayop, mga animals. Pag yan nabuo yan, nakapaggawa ng isang brand new virus. Magiging yung virus na yan, yung kapag nag-divide yan sa katawan ng tao, pinasa-pasa kung kani-kanino, nagkaroon ng transfer, yun ang mahirap. At hindi lang yan. Medyo magiging aware din po tayo dito sa pangalan na inilagay ng World Health Organization. Kasi dati novel yan Novel Coronavirus, so nCoV. Ngayon, nilagyan nila ng pangalan niya na COVID Coronavirus Disease -19. Diba? Ibig sabihin, 2019 or nasa in between 2019 to 2020 hanggang ngayon, no? Paano kung yung virus na yan magkaroon ng resistance? Ayan ang pinakadelikado. may utak yan. May utak din yung virus na yan. Hindi yan basta-basta na akala natin viruses lang yan. Pag yan nagkaroon ng resistance, tumataas, nag-i-increase yung kanyang resistensya dun sa mga gamot na ipinanlalaban sa kanya, pwedeng kaya niya nang din labanan yung gamot na iyon. So, ang mangyayari niyan, nilalagyan lang ng numero nitong World Health Organization na COVID-19. In future, pwede pa magkaroon ng COVID-22, COVID-23, depende sa taon COVID-29, ako mas delikado, mas mataas ang resistance ng virus na yan. Pero ngayon sana, kaya nga ginagawa ng mga gobyerno ngayon sa mundo, pinapatay ang virus na yan na hindi na mag-spread. Pinapaiwas tayo yung social distancing, contact tracing, matrace yung merong talagang mga carrier ng viruses na to para mai-isolate. And then pag nai-isolate, syempre hindi na siya makakapanghawa at yung virus unti-unti nang mamamatay. Ayan, hanggang yung virus na yan nag-transfer from one person to another, hindi yan titigil. Ayan, hindi yan titigil. And syempre, inamin na rin ng Department of Health na itong virus na to meron silang mga identify na. Kumbaga, ito yung mga
binibigay nilang ulat eh. Kung babasahin natin yung mga binibigay nilang ulat ngayon. Okay. Ito. 2019 to 2020 coronavirus pandemic by country and territory. Sinabi na ito ay dineclare na ng World Health Organization na isang pandemic. Parang kagaya rin to ng AIDS na idineklara na kumbaga mas malawak na yung narating ng viruses na ito. Sa China ay umabot na yung kaso nito ng 80,824 cases. Ang Italy ay nagtala na rin ng 21,157 cases. Imagine, dito sa Pilipinas, ang pinaka-latest na balita sa Pilipinas ay tayo po ay nagtala ng 111 cases. At kung susumahin natin yan, lahat ng mga bansa na yan, kagaya ng China, Italy, Iran, South Korea, Germany, France, United States of America, Switzerland, United Kingdom, Norway, Sweden, Netherlands, Denmark, Japan, Diamond Princess, o sinama to, no? Belgium, Australia, Qatar, Canada, Australia, Malaysia, Greece, Finland, Bahrain, Singapore, Israel, ano pa ba? Ayan. Kasama dito sila, yung mga member natin sa ibang bansa. Portugal, Iceland, Brazil, Hong Kong, Ireland, Romania, Philippines, Egypt, Iraq, Poland, Kuwait, Saudi Arabia, Lebanon, India. Pero mapapansin natin doon sa mga may init na bansa, medyo mabababa yung cases. United Arab Emirates, Thailand, Chile, Russia, Taiwan, Vietnam, Luxembourg, Serbia, Argentina, Panama, Bulgaria, Albania, Palestine, Peru, South Africa, Brunei, ano po ang dami? Cyprus, Aman. Ayan, yung may mga Pilipino dyan sa Aman, no? Pero medyo mababa yung kanilang kaso, no? New Zealand, Bangladesh, at meron pa yung pinakamababa, ito, tag-iisa na lang to, yung sa iban ng Ecuador. Itong Ethiopia, at saka dito sa Nepal. Vatican City, meron sila, nagtala sila isa. So, kung pagsasama-samahin natin, susumasumahin natin lahat ng mga kaso na yan sa iba't ibang bansa na nabanggit natin at mga hindi natin nabanggit, almost 156,625 cases ang mga naitala sa buong mga bansa na yan. At yung mga namatay, ang namatay ay 5,838 lang naman. At yung mga nakarecover, 75,930. So kung dito sa Pilipinas, titingnan natin yung tala dito Sa Pilipinas ay nagtala tayo ng 111 na cases. Parang ito yung mga confirm Kung di ako nagkakamali, ito yung mga sinabi ng Department of Health na confirm case. Na na-confirm nila na coronavirus talaga. At merong mga namatay na 8 sa Pilipinas. 8 na. At yung mga nakarecover, 5. So, ibig sabihin, may mga nakaka-recover naman, pero mas madami yung mga namamatay. Okay, ayun, bibitaw tayo. Baka mayroon tayong babati or may tatanong sa atin, may i-share sa atin. Baka dun sa kanilang lugar, or baka mayroon ditong may COVID Actually, mas maganda tong communication natin nga to kasi kahit wala kang COVID o meron kang COVID, hindi ka naman makakapanghawa if you're using your mobile phone na makipag-usap through Zello or any kind of social media apps na pwedeng gamitin. Hindi ka mahahawaan kung makikipag-usap lang naman dito sa Zello. Nasa bahay ka lang naman. Kumbaga para kang naka-self-quarantine. Ito yung pinakamagandang paraan na gagamitin natin, tong mga apps na to, para makipag-communicate doon sa mga kilala natin na medyo suspicious na baka infected or not,
or kaya nandun sa bansa nila na masyadong mataas ang paglaganap ng viruses. So mas maganda magamit natin itong apps na to para makipag-communicate dun sa mga tao na iyon o yung mga kaibigan natin sa iba't ibang bansa. Okay, baka po may mga babate, go ahead po. At magandang araw po sa inyo lahat. Philippine Standard Time, we have 25 minutes after 2 o'clock ng hapon. At kayo po ay nakikinig ngayon sa Real Talk with Kuya DJ Don. Ang topic po natin is yung COVID-19. Go ahead po. Ipitin mo muna yung ano. Kasi gumagawa mo. Okay, coronavirus disease or COVID-19 is an infectious disease caused by severe acute respiratory syndrome. Coronavirus, kasama rin dito yung SARS-CoV-2. Ito ay nag-spread globally since 2019, resulting in 2019-2020 corona pandemic. Common symptoms include fever, cough, and shortness of breath, muscle pain, sputum production, and sore throat are less common symptoms, with majority cases result in mild symptoms. Some progress to pneumonia and multi-organ failure. So, ang sabi dito, mas prone daw yung may mga pulmonary case. May mga sakit sa respiratory. Kaya ng mga may sakit sa baga, yung kanilang mga immune. So, yun ang medyo mas prone dito sa mga sakit na ito. Saka kung mapapansin natin, karamihan sa mga tinatamaan ng sakit yung may mga edad. Merong mga namatay na nasa 60 years old, merong 50 years old, at meron din namang 40 years old. Kaya mapapansin natin ngayon ang DOH or yung Department of Health is counting. Kahit magbasa ka ng Facebook, ang laging sinasabi na sa kanila, meron tayong mga 111 na kaso, and then nagbibilang sila, puro bilang ang ginagawa nila. Pero merong mga tanong yung mga tao, especially si Kuya DJ Don. Ang tanong ni Kuya DJ Don, may gamot ba ang COVID-19? So kailangan kasi malaman natin itong sakit na ito na lumalaganap ngayon. Kailangan malaman natin kung mayroong gamot. At kung meron man, ano ba yung kayang i-provide ng gobyerno sa atin para masuportahan yung mga citizen niya or maprotektahan yung mga mamamayan. Yan yung dapat nating malaman. Hindi yung bilang. Yung bilang, pwedeng sabihin, umabot na ng 1,000 yung namatay. 1,000, mga ganito, puro mga bilang. Bilang tayo ng bilang, pero hindi natin alam kung may gamot ba. Yan yung dapat natin malaman at itanong natin sa Department of Health. Ano ba yung magagawa nyo? Alam nakita naman natin siguro may mga ginagawa na silang action ngayon. Nagkaroon na tayong community quarantine para dun sa kaalaman ng yung mga ati at kuya natin dito sa amin, sa lugar namin. Nagkaroon na ng quarantine, especially dito sa Metro Manila. Ito po yung
hindi naman siya actually lockdown. Kasi pag sinabi mong lockdown kasi it's a military term eh. Medyo iba yun eh. Parang lockdown na ay may parang style military, parang hindi mo maramdaman yung DOH dun, yung mga Department of Health, di ba? Kaya ginamit nila yung community quarantine. Ma-identify mo dun na yun yung terminology na ginagamit talaga for the mga health not lockdown, kasi pag lockdown parang mga military installation yun na hindi ka pwedeng pumunta, hindi ka pwedeng pumasok, babariling ka kapag pumasok kayo, mga ganyan, diba? Ba't ito naman mga tao na to, pag sinabing community quarantine, ito yung may mga exemption. Sinabi na mismo nila dun sa press conference ng Department of Health with the Philippine National Police at yung Department of Interior and Local Government na meron nga silang ipapatupad na community quarantine dyan po sa lugar ng Metro Manila. Ayan, siguro papakinggan natin yung maliit na sinabi ng ating presidente. Ito po ay sinabi niya dito during the yung naka-heightened alert. Ito po yung sinabi nung nag-declare ang DOH ng alert level. Kung di ako nagkakamali, nasa alert level 2 na tayo ngayon. So, ito yung sinabi ng ating Pangulo tungkol regarding dun sa pag-community quarantine dyan sa area ng Metro Manila. Land, domestic air, and domestic sea travel to and from Metro Manila shall be suspended beginning 2020, March 15, 2020, and to end on April 14, 2020 sa alas 12, subject to the daily review by the Interagency Task Force. So, walang lumipad, ang mga travel is limited, pero itong mga railway sa baba, okay yan. At the same time, observe again social distancing. Pero sa aeroplano po, beginning March 15, 2020, March 13 tayo ngayon, 12, March 15, midnight, from, it takes its force and effect. So, tandaan po ninyo yan. Pero subject again to review day to day. Tignan namin kung ano ang nangyayari. Kung if there is a slowdown in the contagion or gano'n yan medyo mawala lang ng kanya. That is the history of itong mga sakit na ito. They come and go in every 2 or 3 generations. Meron talagang problema na itong binigay sa atin at wala tayong magawa. Okay, yan po yung sinabi ng Pangulo natin na si President Duterte na regarding dito sa community quarantine is from March 15, 2020 hanggang April 15. So yun po yung Metro Manila, yung mga
entry and exit. Pero sinabi ng Department of Interior and Local Government, pati rin yung mga ibang mga nasa ahensya, na actually may mga exemption naman. Kagaya ng mga nagtatrabaho, magpapakita lang sila ng mga IDs nila, and meron silang mga business meeting, nagpapakita na meron silang business, itabi nila yung mga dokumento nila na meron talaga silang business doon sa lugar na yon. Pero kung tayo ipupunta lang naman doon para gumimik, wala naman tayong gagawin na mahalaga, sinasabi nga nila na mas maganda yung manatili na lang tayo sa bahay. Pero medyo may possibility, I think, doon sa pananalita ng ating presidente, parang may sinabi siya na inoobserbahan niya. Dahil nga sinabi niya from March 15 to April 15, tignan natin, di ba? So, kung magbabago to at medyo lalaki yung volume ng mga naapektuhan nitong viruses na to, I think it's possible na tignan natin kung mag-lockdown yung buong, di ba? Pero it's not ano pa naman eh. Kung mapipigilan natin yung pagdami nitong virus na to. Actually kasi itong virus na to naman, ngayon para sa pagkakaalam ng mga ate at kuya natin, based dun sa nabasa natin na regarding dito sa coronavirus, yung mode of transferring niya, meron doon nabanggit na droplets. So we're talking about the droplets. Ang coronavirus daw, ito po ay hindi po siya nagta-travel na para siyang airborne. Ayan yung nilinaw ng isang doktor doon sa China na this virus is not airborne. Kumbaga hindi naman siya yung lumilipad sa hangin at nabubuhay. Ito ay nabubuhay sa pamamagitan ng droplets na lumipat dun sa tao. So ganito, paliwanag po natin ha. Pag bumahing yung isang tao, hindi lang natin nakikita, pero yung pagbahing niya, nagbubuga siya ng maraming droplets. Kung saan man umabot yung bahing niya na yon, kumatching siya, or anything na ginawa niya na sumambulat yung mga maliliit na mga particles na tilamsik. Ay yung pinakamagandang word na maano natin, yung mga tilamsik ng kanyang mga laway o yung mga parte ng kanyang nasa bibig niya or sipon niya, basta yung mga mucus niya, saliva, yan po tumatalsik, yung talsik na yan at pumatak yan sa mga surfaces kagaya ng mga laptop, keyboard, upuan. Yan makikita natin, hindi lang natin kita sa mga mata natin, pero pag microscope mo yung mga surfaces na yan, meron yung patak. Andun yung patak niya, yun yung sinasabi nila ng mga droplets na hindi natin masyadong makikita na dahil sobrang liit. Kung halimbawa yung anak mo naglalakad or ikaw mismo naglalakad ka or umupo ka sa upuan, nag-aantay ka ng bus, at the same time nandudun pala yung umubo na mayroong COVID, umubo dun sa upuan, binuga niya. Siyempre yung mga droplets yun, yung mga tilamsik ng laway niya, naglaglagan dun sa surface ng upuan. Nandudun yun. So hindi naman agad-agad yun mawawala, yung matutuyo, matutunaw, unless siguro nakabilad sa araw yung upuan na yun, patay yun. Pero nandudun yun. Ngayon, ikaw naman, accidentally nahawakan ng kamay mo dahil nga nag-aantay ka ng bus, halimbawa may ginagawa ka or yun yung pinaka-waiting area, nahawakan mo yung surface na yon. Di nasa kamay mo na ngayon yung droplets na yon. Kaya ang sinasabi ng Department of Health pati ng World Health Organization, yung mga doktor natin, yung mga matatalino, lagi tayong maghuhugas ng kamay. So yun ang itinuturo sa atin, maghugas ng kamay para yung mga bagay na nahawakan natin ay hindi natin maipuna sa mata. Kasi number one yun, wag nating pukuskusin sa mata, wag tayong hahawak sa bibig, wag tayong hahawak sa ilong, sa tenga. Yung mga pwedeng possible na pwedeng pumasok yung virus sa katawan natin. So iingatan natin gawin yung kaya
maghugas ng kamay lagi. Pag may nahawakan na bagay na hindi natin alam kung pumunta tayo sa isang lugar, meron tayong surface na nahawakan, baka inubuhan yun or baka merong COVID doon na droplets. So pag naghugas tayo ng kamay, maaaring ma-wash out or malinis yung kamay natin. Matanggal yun. Kasi kung nandudun sa kamay mo yon and then kumuskus ka sa mata mo, kumain ka ng chichirya, di ba? Eh di nagpasok ka na yun doon sa loob ng sistema mo, doon yun mabubuhay. Yun po yung nangyayari na ang COVID virus na yan, hindi naman yan nabubuhay na nasa hangin lang. Nabubuhay po yan sa katawan ng tao. Once na pumasok yan sa sistema natin, diyan sila nagdi-divide. Nagmo-multiply yan, multiply hanggang sa lagnating ka na. Kasi yung normal na proseso ng katawan natin, once na nakaramdam yan, parang ano yan parang may mga sundalo dyan sa katawan natin Once na may pumasok na mga hindi niya kilala, kagaya ng mga viruses na yan, yung mga sundalo ng katawan natin, yung mga lumalaban doon, naglalabanan sila. Tapos ang ginagawa ng katawan ng tao, pinapainit niya yung sarili niya. Kaya magtataka ka pag mayroon kang influenza virus o may flu virus ka, ang mangyayari sa'yo, lalagnatin ka. Para sabihin mo, parang nilalagnat yata ako. Parang masama pakiramdam ko, mainit ako. Pero actually, yun yung proseso ng katawan natin. Pinapainit niya yung katawan para patayin yung virus na nasa loob. Siguro nga dapat, I think number one na prevention natin regarding nCoV is edukasyon talaga. Marami kasing kumakalat ng mga... Ay, ayun, acknowledge the station of Tito Bobby, si from... Ayun, magandang gabi dyan. Kuya DJ doon, bati number Kina Boy. Ay, ayun, acknowledge the station of Tito Bobby, si from Los Angeles, California, VCO 444. Ayun nga, Tito Bobby. Pinag-uusapan natin tungkol sa sa COVID-19. Dahil nga dito. Hindi na lalapit doon sa mga matatanda. Ayun. Yun yung madaling kapitan ng COVID. Walang dala, walang ayun. At mga lang tumitingin ng mga knife. Ayun. Alam na nila gagawin. Go ahead. Siguro nga dapat, I think number one na prevention natin regarding nCoV is edukasyon talaga. Marami kasing kumakalat ng mga false information about how to manage and prevent yourself. Just like to add na I also came from a medical industry. Ang simple lang naman ang sagot sa nCoV. Kalinisan sa katawan, kalinisan sa sarili, at personal hygiene. Other than that, wala na. Sa pili kasi, ang mga tao, sanay na dumura kung saan, bumahing ng kalakas-lakas, hindi man lang magsakit. Yun yung nag-trigger talaga ng pagkalat ng sakit. Kahit na mag-lockdown tayo, kung ang tao naman, hindi sorry for the word, dugyot, hindi talaga. Simple lang pagbahing, pag-ubo, hindi naman magawa ng tama, hindi talaga. Pag-alcohol nga, hindi nga magawa. So, talagang kakakalat. So, sa aking opinion, ang number one na solusyon talaga ay disiplina at personal hygiene talaga. At sanitation. Yun lang. Magawa natin lahat yan sa loob ng isang linggo. Hindi nakakalat yan. Ayun, meron tayong bagong pasok, si Coffee Dad. Nakita ko yung March 10, 2020, since bagong apps pa lang, nung pagkaka-download mo, kuya. Kamusta na, Tito? At saan po ba ang location nila? Ayun, welcome po sa time. Mas maganda at nakakapagpalitan po tayo ng mga idea dito sa COVID na ito. Dahil dito rin sa Pilipinas, nakaka-alarma na rin dahil siyempre yung nakita nyo naman ang situation sa Maynila, talagang dikit-dikit yan, yung sabi mong word na dugyot pangit mong pakinggan pero may kadugyutan talaga. Aminin man natin, realidad talaga nangyayari yan. Pumunta ka lang dun sa mga lugar, sa mga sulok-sulok dun kikita natin yung hindi talaga nila masyadong pinapahalagahan yung kanilang mga lugar.
Ayun. Pagsuka Go ito, ni Elisa Kuya Vergara. Copy, May Copy mga Dad. buo-buo. Magandang araw po sa iyo, Kuya. Ngayon lang kita narinig dito sa Philippine Center Network Channel. Go. Kuya Don to, Kuya Don ng GMA. Hello, good afternoon. Bago lang ako, I'm just testing yung Zelo for my group operations ko para sa business. Kasama ang palad naman, nagkaroon ng ganito. So, ayun nga, going back, alam mo, kung parang mali din, for my opinion, mali din kasi ang instruction ng for general public na mag-lockdown or kahit mag-lockdown tayo, I mean, assure you, hindi pa rin niya masosolve. Ang kailangan ay talaga massive campaign on cleanliness and personal hygiene. Pupusta ako, 1 linggo magawa yan. Wala pa 1 linggo, 0 out agad yan. Hindi I mean, yung alam Boso Negro, yun ang alam Dorado sa jeep na lang. Saan ka ba nakita sa Pilipinas? Magsabi ka ng isang lugar sa Pilipinas na hindi dumadahak ang driver ng jeep. Yung pa lang, for sure, magkakalat kakalat rin. I mean, hindi naman dapat tayo matakot. Dapat mag-umpisa talaga ang solusyon sa bawat tao. It's sad to say talaga na hindi ko alam kung tama sabihin na walang may malasakit o edukadong tao. Magpaliwanag sa madlang tao na dapat ganito ang gawin natin. Mas nauna kasi yung mga fake news, naniniwala sa ganito, ganyan. Pero napakasimple lang na solusyon, kalinisan sa katawan. Go ahead. Actually, tama naman yung sinabi ni Tito. Actually, cleanliness talaga. Dahil nga kung di nga talaga malinis, sino bang gusto talaga na magtatampisaw ka dyan sa dumi-dumi na yan talaga dahil may infect ka. Di ba? Yun dapat ang pinaka number 1 talagang pinopromote nila yung cleanliness. Saka yung simpleng paghuhugas ng kamay. Maghugas lagi ng kamay. Paulit-ulit nga maghugas ng kamay. Kaya lang, alam mo Tito, sa totoo lang Kuya Coffee Dad, and then sa mga listeners natin na naka-tune in ngayon, ang inaantay ko na magiging balita ng Department of Health, kasi alam natin na ano na yan, kumalat na yan nandyan na yan So ang mahihirapan na tayong pigilin, kahit sabihin natin na nag-quarantine pa tayo, nag-lockdown, tama yung sabi mo, nag-lockdown pa, hindi mapipigilan yan yung disease na yan. So ang dapat natin malaman ngayon sa DOH, yung mga ahensya ng gobyerno natin tungkol dito sa mga sakit na ito ba may gamot? May gamot ba ito? Curable ba? Ano ba yung magagawa ng gobyerno laban dito? Halimbawa, infected ka na. Ngayon, nakakaramdam ka na ngayon, infected ka na. Ano yung maibibigay, maipoprovide ng gobyerno sa iyo? Kasi mamamatay ka Talagang seryoso yung sakit na yan, mamamatay ka. Kasi kung wala namang available na gamot, anong gagawin natin? Talagang mangyayari, baka magkulong na lang tayo sa kwarto, di na tayo lalabas talaga. So yun ang mangyayari. Ang nangyayari kasi, pag nakinig ka ng balita, pinuntahan mo yung mga sa social media ka sa Facebook, makikita mo doon puro bilang ng mga confirmed cases, bilang sa ganito meron ng nagkaroon ng COVID, sa ganito may COVID na. Yung information ng tao, hindi niya malaman ano ba yan? May gamot ba yan o wala? Kasi yung bilang okay lang magbilang ka ng magbilang diyan. 111, nagsimula sa 20 cases, naging 30, 40, 50. Wala ka namang matututunan doon sa bilang na yun bilang sila ng bilang. Ang dapat malaman ngayon ng mga tao na kung ikaw ba mahawaan yung mga anak mo or nanay mo, tatay mo, ate mo, pag nahawaan ba, saan ba tayo tatakbo? Ano ba ang gagawin natin? Meron kayang gamot na bagamat hindi man magamot yung COVID ma-prevent yung pagdami, yung pagkalat, saka ano ba yung maibibigay ng gobyerno sa atin? Sana ganun yung mas malinaw na maintindihan natin. Kuya, acknowledge ko si Kuya Coffee Dad, si John Cute. Kuya John Cute, mag-alert ka lang po sa text natin. Pwede ka naman magpadala ng message mo dyan through text. Makikita mo parang sobre dyan sa itaas. Yan, mag-message ka lang yan at pwede naman natin basahin yan. Kung may sasabihin ka rin, bibigyan namin ng daan. Baka may sasabihin pa, idadagdag pa si Coffee Dad. I know, talagang medyo tinamaan yung business mo talaga dahil karamihan sa may mga business talaga, malaki rin ang epekto nila dyan sa Maynila dahil nga sa lockdown na yan, hindi ka makakapag-operate talaga. Di ba? Kuya Coffee Dad, Actually, tama naman.
Just to add lang, I came from din sa hospital and medical industry. Ang nCoV kasi, flu strain siya. Meaning, parang ordinary flu and cold siya. So, wala talagang gamot. I mean, alam naman natin na cold, sipon, wala namang gamot dyan. Minamanage lang yung symptoms. Same goes with the coronavirus. Wala talaga siyang gamot kasi ibang klaseng strain ng flu siya na wala pang immunization na nagagawa kayo. Kasi bago lang siya. So, ideally, how you going to look at it on a medical perspective? Yung mga nag-survive, kinukuhanan sila ngayon ng sample, ng test. So, that's why kinukuha nila kung sino nag-positive kasi they are going to be used as test subjects for creating an antibody for it. Kung may gamot na wala pa talaga for sure. Again, like I said, this is a new strain of flu na wala pa talaga na tatagpong solusyon. So, yung mga nakasurvive, they're definitely now on the study now para silang giniping ngayon to get kung ano yung dapat gawin. Pangalawa is that tama naman yung sabi mo nga, sir. Kung naaalala mo yung mga medyo matatanda na yung mga batang 90s, kung natatanda niyo yung commercial ng DOH before yung TKO o yung tubig beta orisol, yung nagkaroon ng cholera outbreak before. Yun yung isa sa pinaka-massive campaign na tumatak talaga sa mga tao. Napaka-simple lang yun. Malinis sa tubig, maghinaw, magdumi sa kubeta, kung meron na uminom ng orisol. Massive campaign, very simple approach, commercial, walang naging problema. Ito was drastically decreased yung cases ng cholera back then. And that was the time of Juan Flavier. Napakasimple na ng approach sa situation. Let's go back to basics. I don't know why sa coronavirus, we go on hyping na you will be dead. Definitely, kung hindi na manage yung sakit, mamamatay ka talaga in any case, kahit nga simpleng sipon. Pero, look at it this way, na parang hindi dapat ganito yung sitwasyon eh. It could be avoided kung proper information dissemination. I'm also working in marketing and advertising. I'm trying to talk with people na really to push for information drive na wag magpanic and really promote good hygiene and good health. Hindi kailangan mag-panic or what. I mean, mali pa nga magkulong pa sa loob ng kwarto kasi yung hindi mag-circulate yung viruses, yung air. So definitely pang deaths ka din. Might as well maganda stay outside, stay under the sun, madi-disinfect ka. So those kind of things should really be na nako-communicate sa lahat. Hindi yung una yung pinauna, mamatay or what, madedets. Wala talaga. Mas na-hype pa yung apocalyptic event. Ito kaysa sa solusyonan yung problema. So, yun lang. So, number one, like, ulit-ulit ko lang sa lahat na nakikinig. Personal hygiene, hand washing, and good health. Yun lang. Magawa mo siya, hindi ka magkakasakit. Ang magkakasakit lang talaga yung may hina immune system. Study shows yung mga as early ages in life, hindi sila nagkakasakit. Ang unang tatamaan yung may hina katawan, matatanda. So tayo, huwag kayo makapagpapagod, huwag kayo stress, malinis sa katawan, yun lang. Mawawala rin to. Huwag lang kayo sumabay sa trending issues. Go ahead. Thank you. Ayun, salamat, Coffee Dad. Napakaganda ng sinabi ni Coffee Dad. Parang all in all, kalinisan. Maghugas ng kamay. Sabi nga, habang naghuhugas ka ng kamay, kumanta ka ng happy birthday, di ba? Habang kinikis-kis mo yung mga sulok-sulok na mga kamay mo. Dahil sinabi talaga, ang kamay napakadumi. Lahat hinahawakan yung kamay na yan, humahawak ng pera yan. Yung pera, kung kani-kanino yan, di ba? Kung san-san, sino-sino humahawak yan, inuubuhan yan. May nalalaglag pa sa lupa yan, dadamputin. So napakadumi. Ayun, batiin lang natin si Makabayan ng Qatar. Acknowledge yung station na yan na nagsabi siya na matitigas talaga ang ulo ng mga Pinoy. Yan ang totoo. Yung iba nga nagrarally pa sa halip na manatili sa bahay. Totoo yun. Alam mo Tito, Kuya Coffee Dad, Makabayan, saka Tito Bobby, yung mga nakamonitor. Yung nag-trending yung paglalagay ng mga face mask, imaginein mo gusto nilang protektahan yung kanilang mga sarili sa pamamagitan ng face mask. Nakikita natin yun sa mga post sa social media, nagkakagulo sila, yung tindahan, punong-puno ng mga bumibili ng face mask, kita natin pila ang haba. Imaginein mo yung crowded na yon. Sa tingin mo baka makabili ka ng face mask doon. Pero pag uwi mo, baka meron ka ng COVID, di ba? Dahil nga yung pinuntahan mo, dahil sa kapiraso lang na face mask na bibilin mo, mas matindi pala yung ginawa mo dahil nakapagsiksika ka to sa mga tao. Alam mo, sometimes yung tao din,
alam mo yung mga trending din na mga nangyayari sa nagiging parang tayo eh. Ay, ito yung trending, dapat meron tayong ganun. Pero yung hindi mo na nila naiisip, ang dami naman parang pwede takpan mo yung bibig mo na yan. 'Di ba? Kung kapiranggot lang naman na face mask ang kailangan mo. Saka hindi naman 100% makakatulong yung face mask. Kasi nga yung face mask naman para hindi lang mag-spread talaga o tumalsik yung mga laway-laway natin eh. Parang double purpose yan eh. Doon sa nakakahawa sa kasa ng hahawa. Kung ikaw yung may sakit na, siyempre mag-face mask ka. Baka kasi pag ubo mo, talsikan yan doon sa mga kausap mo. Or kaya naman, ikaw naman, wala ka namang sakit. Siyempre, ayaw mo makasinghot ng mga kung ano-ano. Baka pumunta sa bibig mo, pumasok sa loob ng katawan mo. So, double purpose yun. And then, sabi ni nakita ko rin yung business MLBN or business MLBN. Nakita ko ang sabi niya, mabuhay Philippine Cellular Network, active listeners at nakaantabay ngayon dito sa San Juan. Si Kuya Melvin. Si Kuya Melvin, okay. Acknowledge yung station. And then, nag-message din si Kuya Makabayan ng Qatar. Or parang si Kuya Tops yata to, no? Or si Kuya Tops. Wala pang ang gamot. Ang tanging gamot, mag-ingat. That's correct. Mag-ingat tayo. So, ano ang gagawin nating pag-iingat? Yun nga, nabanggit ko nga kanina na hanggat maaari, yung ating mga kamay, kung mga surfaces lang naman talaga, huwag tayong humawak ng kung ano-anong mga bagay na hindi naman natin alam. Nagpunta tayo sa mga establishment, sa mga ibang lugar, sa mga mall. Kung yung kamay natin nasa bulsa natin, dun lang, huwag na tayong humawak ng kung ano-ano pang mga lugar. Kasi pwede nating pwedeng ipagpalagay na yung lugar na hinawakan natin, baka inubuhan yun eh. Nandun yung mga maliliit na mga particles ng droplets. At may possibility pa na maipunas natin yung kamay na yun sa ating mga tao or sa tenga. Kumati yung tenga natin, hinawak natin, sa bibig natin, sa inubo natin, hindi natin alam, napahawak pala tayo doon. So yun yung mga possible na prevention na dapat natin gawin. Kaya ang laging sabi nga ng DOH, mag-hugas tayo ng kamay. Mararamdaman naman natin kung medyo yung kamay natin medyo mabigat-bigat na. Ako ganyan eh. Pag medyo yung kamay ko nararamdaman ko na parang medyo iba na eh. Parang malagkit-lagkit na parang iba na ang dating. Kailangan mo na maghugas ng kamay. After nyo maghugas ng kamay, linisin mong maigi, i-wash mo yung running water, and then maglagay ka ng disinfectant, yung mga alcohol, diba? Kaya nga nauso yung alcohol. Actually, nagkakanda-ubusan na ngayon ng alcohol, pati na yung mga hand sanitizer. Pero hindi dahil nag-alcohol ka okay ka na. So hindi pa rin tayo safe. Ang laging nating gagawin talaga is mag-iingat at maging aware tayo dun sa mga paligid natin. Kung may mga katabi tayo ng mga inuubo-ubo, pwede nating ipagpalagay na merong COVID eh. Yung medyo medyo maging presence of mind lang natin na dun nga sa sinasabi ng mga social distancing, medyo magkakaroon tayo ng distansya dun sa mga kakilala natin. Hindi naman magtatampo yan kasi may pinagdadaanan naman tayo ngayon talagang bansa natin. So kung may mga kaibigan tayo na medyo umiiwas tayo ng konti, 1 metro ang layo natin, hindi naman siguro na sinasabi na medyo nandidiri tayo sa kanila, di ba? Actually, sinusunod lang talaga natin yung sinasabi ng mga ahensya na magkaroon ng social distancing kasi ito yung nakakapag-slow down ng spread ng disease. Kumbaga malilesen niya yung continuous yung transfer ng disease. Ayun, baka may mga babati pa po or baka mag-share nitong topic natin regarding dito po sa COVID-19. Ayun, nag-message si Kuya Business MLBN, dito Kuya Melvin. Kuya Dennis Mercado, pa-shout. Nakatambay kami kasama ang mga katrabaho ko dito sa San Juan. Ingat pong lahat. Angat ang mayroong alam sa mga impormasyon ng COVID. Mas maganda yung maraming alam po tayo para maging aware po tayo dito sa situation na nangyayari ngayon sa bansa natin. At wag po sana naman na dumating pa yung time na mag-lockdown yung buong Pilipinas. Kagaya po ng ginawa ng
Italy or Italia. Sa bagay, sila kasi, alam nila kasi yung gagawin. Kasi kung ganito rin ang mangyayari sa Pilipinas, magkakaroon ng lockdown from different parts or different cities and municipalities. Eh kung gano'n na rin ang magiging situation natin, madidelay, mapipending yung ating pag-usan, baka dumating yung time na mag-declare na lang ng totally lockdown sa buong Pilipinas. Gano'n ang mangyayari niyan eh. And I believe na minomonitor lang nila yan eh. Kumbaga tinesting lang ang Metro Manila kung ano yung mangyayari doon sa pagkakaroon nila ng community quarantine. For 3 days siguro I think makakapag-conclude na yung mga leader natin dyan. Kung sila ba'y Sinabi mo, kulat dito. Napanood mo ba yung sa CNN yung palabas kanina? Kung napanood nyo kung saan nagsimula ang pandemic. Yun. Oh, Tito Bobby, kasi mahirap kasi Tito Bobby mag-speculate. Actually na may mga umiikot na mga bali-balita. Alam mo naman ang social media. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon puro tama yung mga nandiyan dyan. At hindi naman natin sasabihin na ito'y galing sa Wuhan, sa mga laboratory nila. Kasi hindi pa naman talaga actually confirm eh. Kumbaga mga speculations pa lang yun eh. Kasi kung talagang totoo yan, nasa China nagsimula yan, yung virus na yan na kumbaga parang man-made eh, no? Kung iisipin natin na man-made pala yung virus na yan, eh maraming magagalit na bansa sa kanila, especially yung mga katabing bansa nila, kagaya ng Pilipinas. Kumalat na nga yan, na-infect na nga yung buong Italy, di ba? Nagsara sila yung Italia, di ba? Na government. And then may mga ibang bansa rin, kagaya ng Korea, na may mga cases na rin sila. Talagang medyo matindi yung nangyari na yon. Kaya kung mapapatunayan talaga yan na man-made, or meron silang mga secret facilities dyan na dinidevelop pala nila yung virus na yan, and nasira, nag-spread, nag-spill, at kumalat yung viruses na yan, eh tiyak niya, malaki ang pananagutan nila yan. New York, ayun, lang na mula sa Monday, mga eskwela wala na, hindi na papapasukin. Same din dito sa amin sa Pilipinas kasi dito pinahinto na rin muna yung pagpasok ng mga bata eh, dahil nga dito sa lockdown na ginawa. Ang effectivity actually hindi siya lockdown pala eh, nabanggit ko yung lockdown eh, kasi parang military term kasi ang lockdown eh. Ano siya, community quarantine yung ginamit nilang salita. From March 15 to 2020 hanggang April 15, almost a month yan eh, isang buwan yan. Tito Bobby, syempre yung mga eskwelahan dyan sa Metro Manila Hello? Yun, sorry. Newbie. Anyway, I got some few points. I mean, we're discussing it. Pero very negative kasi itong coronavirus and no one has been trying to look at it on a very positive way. Yes, mayroon makausap ng positive about things, but there's a lot of positive side about things that sabi nga nila, if there's in every challenges, there's an opportunity coming in. Number one, I would like to strike a joke. Kung mainit ang pakiramdam mo, kung saan ka nga naman lalapit, mahirap po talaga. Kasi totally no touch is social distancing. So napakahirap po talaga. Kahit init ng katawan, mahirap po yung masolvan ngayong panahon ito. So going back, so anong opportunities that we're looked? Hindi naman to about yung pagbebenta ng alcohol or what. There's a lot of opportunities for big companies to really promote, especially kung yung kanilang services or products promotes health. Like Safeguard, if you will see, Safeguard hasn't taken that full opportunity now. Diba? They're promoting for hand washing for several years. And surprisingly, they're not even pushing it right now. Hindi lang natin alam kung baka naman they're preparing for something, but it's a good time for those kind of brands to really push it. Brands like Safeguard and the likes, it will be a good opportunity to promote that. It could really help a lot of the general public. I'm just looking forward to sana these brands would actually do something. Another thing,
is yung right now, if you're into stock market right now, so you will see ang stock market natin ngayong pulang-pula. So kung may mga extra kayo or what, this is a good time now to actually purchase some stocks. So for the span of 1 month, definitely we're not going to see any positive flow in terms of economy, but this is also a good time to invest in the stock market. I mean, kung ma-ace natin to in a given time frame, sabi natin 1 month to 2 months, nakabili ka within the time period of lockdown, it's a good opportunity for you kasi sobrang baba. I mean, I'm saying this, tama na yan, ang dami na problema, ang negative vibes, hindi tayo usad. So it's really a good time to look on the positive side of things. Another positive side of things is that since wala mo mabiyahe ngayon, good for environment. Walang smoke emissions, walang sasakyan sa daan. So in terms of global warming, makakatulong talaga siya. Pangalawa, dahil nga sample, tayo nasa loob ng bahay or what, wala din traffic sa daan. So, walang smoke emission, walang gastos kutuusin unless nag-panic buying ka. But nonetheless, it's still a good sign kasi at least ngayon kahit pa disiplina yung mga tao. So, case in point is that let's not look on the bad side of things. There's always a good side of things. There's always two sides of the coin. So kung meron man tayo naramdamang para problema ngayon, meron pa rin positive points yan. You just have to really look into it. Sabi ko nga, kung if you're into stock market, you're investing, this is now the good time to invest. So stocks are flowering down. So magkano na lang ngayon? Pulang-pula pa rin hanggang kahapon yung mga stocks. So hanggang April 15, so hindi natin alam kung magkasama yung mga bangko or what, but di ba? So kung if you're into stocks, definitely it's a good time to buy. Ano lang, like I said, iba ang may alam, angat ang may alam. So kung meron kang kaalaman, i-share nyo. Gaya nga nito, di ba? Ako din, I didn't heard. Nalaman ko rin to na parang isang linggo na pulang-pula yung stock market. I haven't really invested there. So, I'm just waiting for yung specific item na mag-lower down pa para pumasok yung budget ko. So, in cases, it's a good buy now to invest now. So, ayun. Go ahead, sir. Ayun maganda nga rin, may mga positive rin naman na pwedeng isipin ngayon. Actually dun sa may mga business talaga, nagkakaubusan talaga. Ako nasa retail store ako, Kuya Coffee Dad. Umaga pa lang, ang dami na naghahanap ng mga alcohol doon eh. Kung tutusin, pati mga mga internal na alcohol ginagamit na nila eh. Compared sa may external use only, kagaya ng mga alcohol, mga ethyl alcohol na pang linis, pang disinfect. Kahit yung mga alak namin ng mga gin, naubos na rin. Pinagbibili na rin talaga panghugas ng kanilang mga kamay. Mas maganda nga ngayon kung sakaling nasa situation ka ng ganyan, magbabakasyon ka ng 1 month. Kasi nga yung mga trabaho naman, syempre, pag ganyan may mga community quarantine, yung iba magagamit nila yung kanilang mga leaves, magpapahinga muna nila yung mga 1 month. Samantalahin nila yung pagkakataon na maglinis sa bahay nila, di ba? Mag-ayos-ayos, linisin, itapon yung mga dapat pang itapon. And then, yung may mga ginagawa sa mga kalsadahan sa Maynila, di ba? Samantalahin nila yung pagkakataon na wala pang gaano mga tao ngayon. Pwede nilang ayusin yung mga botas-botas, yung mga lubak-lubak diyan sa kalsada. Yung ilang taon na ginadadaanan na lang di na ginaayos, di ba? Papasukin muna natin si Kuya Sigi 202. Sino dito ang taga Cebu? Sa Cebu City may sunog. Question, saan ang location? Salamat. Ayun, Kuya Sigi, marami po ang kung location po ng mga nagsiselo sa atin na different. Iba-iba po ang mga lugar natin dito, guys. Internet po yung ginagamit natin. Meron pong mga taga Cebu rin dito. Merong taga Pilipinas. Ako particular na sa GMA Cavite po si Kuya DJ Don. Si Tito Bobby or si Marikito Boy nasa Los Angeles, California naman. Yung iba po nasa Singapore at Canada, sa United Arab Emirates. Iba-iba pong lugar natin, Tito Sigi.
Kung may mga information ka po dyan sa Cebu, paki-advise na lang po. Wala pong problema para po malaman din ng mga ibang nandito po. Baka mayroon po silang mga kamag-anak dyan. Hello? So, ayun nga, tama si Sir. I mean, di ba, para ka naman, nilulupok natin sarili natin sa problema or what. I mean, di ba, nandiyan na yan, wala tayong magawa, sumunod na lang tayo. Ano pa ba pwede natin gawin para umunlad yung hindi naman pag-aabuso ibang tao. Marami ibukod naman sa pagbebenta ng mga anik-anik. Ano pa ba yung mga naalala niyo before yung bumagyo, nawala ng tubig, di ba? Nag-boom ang water refilling dahil na-realize sa mga tao na kailangan pala nila ng water refilling. So, nag-boom siya. So, in this kind of situation, ano ba yung mga possible opportunities pa na pwede natin explore without abusing other people na makakatulong sa general public. So, ayan nga. So, one key possible is yung sanitation and control. Sakto-sakto. So, walang nagmumonitor yan. What? Another bright side. So, room for research and development for medicine and vaccine. So, now the government will definitely fund that na kailangan pala natin yun. Mga doktor at suma-highlight yun, requirements sa mga hospital and clinics. There's a lot of opportunities that we really have to look into now, aside from the security and prevention now. But then again, I think things happen for a reason. Mixed emotions lang. Go ahead. Lalo na sa situation talaga natin ngayon. Okay, nabasa ko yung message ni Kuya Siggy 202. Opo, confirm but I don't know where is the exact location. I only hear the siren passing through Ayala Business Park, Cebu. Okay. Okay, si Tito Siggy. Nasa Cebu pala si Kuya, no? Merong merong parang siya, no, yung bumbero. Yan sa may Ayala Business Park niyan po sa Cebu. Sige Tito, pag maya malalaman natin. Kasi dito naman sa amin dito sa Pilipinas, actually may monitoring din naman ako dito sa fire. Naka-monitor tayo dito sa mga kaibigan natin na nasa Texfire. Naka-add din sila sa Celo Meron silang Celo channel dito sa Texfire Philippines. Pero ang coverage nila is within the central or National Capital Region, yung NCR. Minsan umaabot din sila dito sa amin sa Cavite pag medyo may kalakihan talaga yung sunog, nasa umaabot sa task force yung talagang mataas na signal ng sunog yun, talagang pumupunta. Talk with Kuya DJ noon tuwing linggo po yan, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon yun. Siguro kung may mga makikipagbalitaan, naka-open pa rin naman po yung ating himpilan at hindi naman po mawawala yung ating channel, nandiyan lang po yan. At kung may mga gagamit po ng channel, pwede po kayo makapag-usap, makapag-kwentuhan dito sa ating himpilan, makipagbalitaan, lalong-lalo na po ngayon sa sitwasyon natin na yung sa COVID. So, ayun. At binabati natin syempre yung mga kuya natin na nakapag-participate dito sa program natin. Yung topic nga natin yung COVID-19. Maging aware lang po tayo talaga sa mga paligid. Sundin natin yung mga sinasabi po ng mga kaibigan. At syempre yung ating maghugas ng kamay. At maghugas ng kamay. At kumain po ng mga masusustansyang pagkain, maging malinis po sa ating mga kapaligiran. At magdasal po tayo. Maraming salamat po sa inyo lahat at mabuhay po tayo.
Manila.